Yo, what's up mga boss? Good morning sa lahat. So for today's video mga boss, let's talk about AI. Let's talk about how we can take advantage of AI. So this video nga pala is para sa mga empleyado, para sa mga negosyante, at sa lahat ng klaseng tao, private or public sector. Kung napapansin nyo po mga boss, ang dami pong mga nagsilabasan na bagong AI, 'di ba? Ang daming nagsilabasan na AI platform ngayon. Last week, merong lumabas na DeepSeek. It is a Chinese company and then it disrupted the whole world. Even yung microchips na mga company are affected. So, last week, merong balita na nag-drop yung stock market or stock value ng Nvidia. Sila yung gumagawa ng mga microchips sa mga GPU. Siguro, primary reason is yung DeepSeek kasi it was created na hindi siya heavily dependent on high-end infrastructure. So, that's why parang nagpanic yung mga shareholder. So, yung iba nagbenta. Pero for sure, nakikita ko sa long run yan na mag-stabilize din yan. And then another news, this week merong lumabas na bagong AI. Yung pangalan ng bagong AI na nilabas is Qwen 2.5 which was launched by Alibaba. So alam natin yung Alibaba was also a Chinese company. And then yeah, I think sa ngayon Chinese companies are really invested on creating artificial intelligence. So sa ngayon kasi, dahil sa mga news na ganyan, ang daming mga speculations, ang daming mga opinions, positive and negative, 'di ba? Especially sa US between Western countries and also China. Because alam naman natin, since from the history pa, alam naman natin na dati pa talaga meron na silang hidwaan. It's a sort of competition, especially on global superpower, di ba? Yung pinakaunang pumutok, pinakaunang super intelligent AI is yung tinatawag na OpenAI, and then this company was from the US, of course, and then the OpenAI was very disappointed. Inaakusahan nila yung DeepSeek kasi parang kinopya lang ng Chinese companies yung algorithm ng OpenAI. Those are very promising technologies that we can utilize in our daily lives, di ba? And then napansin ko lang ngayon mga boss, yung rapid improvement ng AI ngayon, especially sa China ha. China right now are heavily invested in creating and developing AI. And then, isa sa nakita ko is they are creating AI for mass productions. So, yung DeepSeek nga pala, it was created mainly for manufacturing, for robotics, for infrastructures. Diba, alam nating lahat, China was the #1 manufacturing country in the whole world, diba? So, yan yung advantage nila. So, feel ko lang, they are highly invested on creating AI for mass production. Yan yung nakikita ko. And then, syempre, ang dami pong speculations ngayon. Merong mga negative and positive. So, for today's video, I will share some insights on how we can take advantage of AI and then how we can use it in our everyday life. So, bago ang lahat nga pala mga boss, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido, isa akong negosyante at syempre, baguhan na content creator. So, balik tayo dun sa topic natin. Ano ba yung pwede nating gawin para ma-take advantage natin yung massive development ng AI ngayon? So, unang-una mga boss, AI was created mainly not to replace jobs nor replace your business. Sa ngayon kasi, ang daming mga speculations, ang daming worry, ang daming news na possible daw na ilang milyon yung jobs na marireplace because of AI. Yes, aminin na natin, AI will dominate talaga, di ba? Hindi na natin yan mapipigilan. And then, of course, maraming affected talaga dyan ng mga jobs and businesses. Pero mga boss, because of AI also, it will generate a lot of jobs. And also, it will generate a lot of business opportunities. Diba? So, sana wag natin yung kalimutan. Kasi AI was created just to improve, enhance, and of course, to make our job faster. Diba? And also to make our business more faster to scale up, more faster to grow, and of course to save money, right? Pero mga boss, yung mga taong gumagamit ng AI, yung mga taong nag-a-adapt ng AI, sila yung possible na magre-replace sa trabaho mo, sa negosyo mo, 'di ba? So, ikaw mga boss, tatanungin kita,
ano yung gagawin mo? Kilos-kilos din minsan, di ba? So, pangalawang rason, paano natin ma-take advantage yung AI ngayon is to learn and adapt. Sa nakikita ko ngayon at this stage, at this year, 2025, even last year, 2024, people are adapting na sa AI. Hindi lang talaga nakikita masyado. Okay, let me explain. Yung paggamit nyo po ng mga Canva, ChatGPT, Facebook, Google, YouTube, those platforms are using AI. The moment lang na nag-search ka lang sa Facebook, the moment lang nag-search ka sa YouTube, they are already using AI. The moment na naggamit ka, nag-design ka sa Canva or sa Photoshop, they were already implementing AI. And they heavily invested on it. Okay? Kasi dyan na talaga papunta lahat. So, meaning to say, parang nakikita ko ngayon, yung mga tao kasi ngayon, parang nasa stage of denial tayo na parang, alam nyo yun, ayaw ko mag-adapt dyan kasi bagong technology yan. Kasi it will become a threat or competitor sa trabaho ko or sa negosyo ko. Guys, let's think the other way. Diba? Why compete with AI if you can collaborate with AI or use AI platforms para sa iyong advantage? Kunwari sa business mo, 'di ba? Meron kang business ngayon. Instead of creating a content para sa ipopost mo sa social media mo, why not use ChatGPT or Meta AI or Copilot or other sources of AI platform? Use it to brainstorm, to gather ideas, and then at the end of the day, kung ano yung gusto mong i-post, syempre, pag merong human touch, yan, original mo pa rin yan. Okay, so just use the AI to make your life easier. Use AI to make your business scale faster, diba? So number 3, how you can take advantage of AI. And that is, learn new things that AI can't do. Since meron ka ng enough time, kasi meron ka ng AI na ginagamit to create repetitive tasks, diba? Sa social media, sa business mo, sa mga creatives. So you have now time to develop your communication skills, your leadership skills, improve your reading skills, listening skills. Yung mga ganon, hindi yun makukopya ng AI. Alam mo yun? Mas marami ka ng time ngayon to improve yourself. And dapat mo yung gawin. Okay? Huwag mong ituon yung pansin mo sa mga negative side. Doon ka sa positive. Kasi ang dami naman talagang positive side ng AI. So number 4 on how to take advantage of AI. And that is to be more human, to be more natural. Let me explain. Yung AI, di na natin yan mapipigilan. It will dominate talaga sa buong mundo. But then, yung pagka-ikaw, yung pagka-natural mo, yung authenticity mo mismo, yan yung hindi kaya na kopyahin ng AI. Okay? The more human you are, the more authentic you are. If you are a vlogger, the more authentic you are, then may advantage ka pa rin kay AI. Because at the end of the day, people will always choose natural. People will always choose authenticity. If you are an employee, syempre, advantage mo pa rin kasi paano makakapag-compete sa'yo si AI? Pwede mo siyang gamitin, pero si AI, hindi kanya pwedeng gamitin. Diba? If you are a content creator, syempre, the more na authentic ka sa mga content mo, the more authentic ka sa mga ginagawa mo daily. So, I don't think so na kaya kang madominate ng AI. And then for businesses, the more na nag-innovate kayo sa business nyo, the more na original yung ginagawa nyo, sa inyo talaga yan, AI will never dominate you. So yun, sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss because I strongly believe that adaptability is a superpower skill. So kahit na anong era pa yan, anong stage pa yan, if you as an entrepreneur, you as a person, you can learn and adapt whatever technology it is, whatever circumstances it is. Diba? Kung merong mga pangyayari sa buhay mo, if you can adapt it, learn from it, dance with it, yun ang pinakamagandang skill mo na matutunan. Para sa akin, sa nangyayari ngayon sa AI space, sa AI race, I believe na dapat hindi tayo kabahan. Huwag kayong matakot dyan kasi AI will help our business, AI will help our job more easier, diba? Instead of fearing about AI,
you can collaborate with AI. Use AI to your advantage, di ba? Mas advantage yan sa'yo kasi yung competitor mo hindi pa gumagamit ng AI. So, at least ikaw, may advantage ka na. So, siguro yun lang po muna sa ngayon mga boss. And then, invite ko pala kayo mga boss. Meron tayong Facebook group which is Work Smart Community. So, kita-kits tayo sa loob. We can talk about AI, we can talk about business, we can talk about life. Kahit ano, pasok kayo sa loob and then antayin ko kayo. Siguro yun lang po sa ngayon mga boss. And then, always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!